Sa huling chapter nga ng huling panel ay pinakita ang 5 mukha na may pangalan na Russell. Kaya umpisahan na agad natin ang pag-review sa sunod na chapter. At ngayon na i-review na natin ang chapter 44 na may title na Resolve. Nag-umpisa nga agad ang chapter kung saan hinahampas ng tubo si Sakura. Ngunit ito naman ay kanyang naiilagan. Sinabi nga ng lalaki na hindi mananalo itong si Sakura kung iilag lang ito. At nireveal na nga dito ang pangalan ng kalaban ni Sakura. Ang pangalan ay si Takeru Kongo. Habang inaatake niya nga si Sakura ay patuloy niya naman itong inaasar. Sa sumunod nga na scene ay pinakita dito si Taiga na nakikipaglaban din. Sabi nga dito ni Taiga, kung matatamaan ka daw ay matatamaan ka. Kung ito man ay sandata o kamao, ito ay hindi mahalaga. At bigla ngang tinamaan si Taiga. Bigla namang lumipat ang panel dito kay Sugishita na nilalabanan itong isang lalaki. Hinampas nga dito si Sugishita at pasimple naman niya itong nailagan. Sinabi nga dito ng lalaki na ang mga antagonist ay laging natatalo at hindi ito magbabago. At nireveal na din ang pangalan nitong lalaki na si Shiyo Kirishima. Pinuri nga dito si Sugishita nitong si Shiyo na sinabing despite daw sa pagiging mapayat at matangkad nitong si Sugishita ay mabilis itong kumilos na siya namang ikinainis ni Sugishita. Pumunta naman ang scene dito sa isang lalaki na si Taishi Mogami at sinabi niya nga dito na masaya daw siya. Lumipat naman ang scene dito kay Mitsuki na inaatake ng isang lalaki at madali lang naman niya itong naiilagan. Sinabi nga dito ni Mitsuki na kung tinawag niya ba daw siyang graceful, napakabastos naman daw nitong lalaki. At nagtanong naman itong lalaki na kung babae ba daw talaga itong si Mitsuki. Kung babae nga daw talaga itong si Mitsuki, ay para daw itong paikot-ikot at para daw itong naliligaw. Sumagot naman itong si Mitsuki na kung sa tingin niya daw na babae lang ba daw ang mahinahon. At nireveal na nga itong katapat ni Mitsuki na si Renji Kaga. Sumagot nga itong si Renji na parang nagsasorry at sinabi na well, masyado daw makaluma itong si Mitsuki. At lumipat nga ang panel kung saan parang merong dumedepensa sa mga atake. At ipinakita itong si Rei na sinasabi sa isip niya na sorry. At nagsalita naman itong umaatake na kung gaano nga ba daw katagal masasalo ni Hayato ang mga atake. Dagdag pa nito na napakadali namang lumaban kay Hayato kung ito ay nalaban na merong pinoprotektahan na iba. Sumagot naman itong si Hayato na merong seryosong muka na kung nailabas ba daw nitong lalaki ang buong lakas habang nakikipaglaban. At sinabi nga ni Hayato na parang hindi mo naiintindihan. At sumagot naman itong si Hansuke Tone na nagpapanggap ka lang, di ba? Anong klaseng kalokohan yan? Seryoso ka ba? So, mga kaibigan, si Hansuke Tone pala ang pangalan nitong kaharap ni Hayato. Sa sumunod nga na panel ay ipinakita itong Purin at Kill na patuloy pa din na nagkakagulo. Sinabi nga nitong si Takanashi na madami pa ang kanilang kalaban. At may bigla siyang napansin dito. Bigla ngang sumigaw dito si Takanashi at sinabi na, "Kakiwichi, sa harap mo." At hindi nga ito napansin ni Kakiwichi. Tinamaan nga dito si Kakiwichi sa ulo. At napansin nga ito ni Sakura. Ngunit patuloy pa din siyang inaatake nitong si Takeru. At bakas nga sa mukha ni Sakura ang pag-aalala. Gumanti nga ng sipa itong si Sakura at pasimple namang inilagan ito ni Takeru. Sumagot itong si Takeru na parang nang iinis na, "Iiwan mo ako, kawawa naman ako." Pinakita naman si Sakura na naiinis na. Sinabi naman nitong si Takeru na kung na-miss na ba daw niya ito. Grabe nga mga kaibigan, parang psycho talaga tong si Takeru. Sa inis nga ni Sakura ay agad niya itong sinugod at sinabi na umalis ka sa aking harapan. At sa hindi nga inaasahan ay tinamaan nga itong si Sakura mula sa kanyang likuran. Tumawa nga itong si Takeru at sinabi na na-excite daw siya dahil sa kanya lang nakatingin si Sakura.
Dagdag pa nito ay kailangan din daw tumingin ni Sakura sa kanyang paligid. Ipinakita nga dito si Sakura na duguan na at galit na galit na. Lumipat nga ang panel dito sa isang lalaki na nakatingin sa battlefield. At sinabi na silang 5 ay nakikipaglaban habang pinoprotektahan ang kanilang mga kasama. Sinabi pa nito na kapag mapapahinto ang mga ito sa pag-usat ay napakadali na lang. Sinabi nga nitong isang lalaki ay ito daw ang gusto nilang mangyari habang hawak at sinusuntok itong isang taga-Purin High. Sa sumunod nga na panel ay ipinakita itong isang lalaki na sinasabi na gusto daw niya ang mga nangyayari. Dagdag pa nito ay parang hindi daw nag-aalala ang 5 ito na napapalibutan na sila ng kalaban. And some point daw ay nag-aalala pa ito sa kanilang mga kasama. At sa kakaunti na grupo na mga yan at puro pa daw first year. Kahit nga daw ang bata ay hindi ganon ka mangmang upang lumusob ng mag-isa. At may nagsabi nga dito na ang engot naman mag-isip na magdadala daw ng mga sisiw sa kuta ng mga dragon. Pinakita nga itong si Nirei na takot pa din at sinabi niya na masama ito. Habang patuloy pa din siyang pinoprotektahan nitong si Hayato. At patuloy pa din ang rambulan ng mga ito. Sa isip naman ni Nirei na habang pinoprotektahan siya ni Hayato ay hindi daw makalaban ito ng maayos. Tinanong niya nga ang kanyang sarili na ano ba daw ang kanyang ginagawa. At bigla nga ditong pinakita ang flashback ni Nirei na kasama niya ang Purin High. Iniisip niya nga dito na ganun uli ang mangyayari na kahit na hindi siya lalaban ay magiging okay lang ang lahat. Sinundan niya nga daw itong sila Sakura tulad noong nasa Shishi Toren. At umaasa siya na may poprotekta sa kanya. At tinanong niya ang kanyang sarili na lagi na lang ba daw siyang aasa sa iba at nakakaawa na daw siya. Sumagot nga itong si Sakura na hindi naman ganito kaawa-awa itong si Nirei. Napaluha na nga lang itong si Nirei. Lumipat nga dito ang panel kay Hayato na patuloy na nakikipaglaban kay Hansuke. At sa hindi nga inaasahan ay biglang tumakbo itong si Nirei. Na siya namang tinawag nitong si Hayato. Sabay sabi ni Hansuke na sa akin ka lang tumingin. At nagpakawala nga ito ng isang atake. Habang tumatakbo nga itong si Nirei ay sinabi niya na kahit di niya kayang protektahan ang sarili niya ay at least kaya niyang harapin ang mga kalaban. Bigla niya ngang niyakap at itinulak itong kalaban na susuntok na sana sa kanyang kasamahan. At nakita nga itong isa at nakita natin na natumba dito yung itinulak ni Nirei. Bigla ngang sinabunutan dito si Nirei at sinipa nitong kalaban na siya namang nagpadugo sa ilong nitong si Nirei. At nakita nga natin dito mga kaibigan na napalibutan na siya ng mga kalaban. Sinabi nga dito ni Nirei na hindi daw talaga ganon kadali mangyayari ang kanyang iniisip. Sa huling panel nga ay hampasin na si Nirei dito ng kalaban. At sabi ni Nirei na I'm sorry Sakura-san. At grabe nga mga kaibigan ang angas talaga ng chapter na to. Ano kaya ang mangyayari dito kay Nirei? At ang angas din ng mga match-up ng ating mga bida at kalaban. Talagang kaabang-abang. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong content, subscribe lang mga kaibigan. Kung ayaw nyo naman, okay lang.